Hari-hari. Welcome back mga kaibigan. Itong upuan na to, itong lawn chair, napakaganda, komportable. Ito medyo malawak. Nagkwento ko na to sa inyo. Kaibigan ko si Barry ay ibinigay ito sa akin. Barry and Pearl. Ito yung kanilang mga upuan. Pasadya to, I think galing sa Barry, Ontario. At upuan ni Barry at ni Pearl. Napakaganda, nilala lang ito eh. At sa pag-aari ko na. Ito, dito. Ay bakal siya o yung alloy. Kaya kapag matagal ka nakaupo at natama dito sa ilalim ng hita nyo ay na medyo hindi naman masakit pero ramdam ninyo na yung pressure. Unlike ito, tela to at yung iba kutsyon, kaya design para hindi sumakit o maramdaman niyo yung bakal. Pag matagal na, ramdam niyo na yun eh. Ang dami kong mga gustong sabihin sa inyo, mga videos, hindi na ako nakapag-upload na may katagalan na. Pero napansin nyo siguro sa mga nagdaang mga isang linggo, mga araw, ay nagpa-upload ako ng mga ilang videos, halos sa isang tema sa lugar kung saan nagpunta kami ng mag-ina ko, hindi lang kasama si Juniorita dahil nasa kolehiyo siya at busy, parte siya ng student council at ng isa mga official sa kanyang kolehiyo, university, sa York University, Glendon, part yun ng Glendon College, part ng York University. Noon hindi, pero sila yung tumutulong sa paaralan para alam nyo kasi bukas papasok lang ng mga bagong estudyante at yung mga freshman, mga bagong magkokolehiyo ay tinutulungan nila feeling welcome para nalala ko noon na ang mga bagong estudyante, mga freshman na mga kolehiyo ay kasama mga magulang. Chine-check nila yung eskwelahan, maybe yung dormitorio nila, yung even cafeteria, lahat ng mga sulok ng mga lugar. Tinuturo sila. At isa sa mga nagwe-welcome sa kanila yung aking anak, si Juniorita. Kaya hindi namin kasama nung pumunta kami sa CNE, Canadian National Exhibition, ng dating The Exhibition. Binago na yung pangalan, kaya kilala na siyang CNE ngayon. CNE 2025, ngayong taon na to. At 10 o 100 na i-upload ko ngayon. Paumanhin sa mga taong nakulitan sa mga videos. Kailangan ko lang gawin yon dahil nakikita ninyo na una ang channel kong ito. Meron akong 3 channels. At yun talaga main ko. Na hindi ko sasabihin sa inyo dahil I believe it's a personal thing. Gusto kong hindi lahat na ibibigay sa inyo informasyon. Pero itong channel na to ay laan para sa bahagi nito ay para sa inyo, sa mga kababayan ko na nasa buong parte ng mundo na gustong malaman kung anong buhay dito o parte ng buhay dahil hindi ko alam lahat at ang tungkol dito sa Amerika at sa Canada at kung sino man na nagkiklaim na alam lahat ang nangyayari dito ay isang malaking he's a fool or kahibangan yon na okay maniniwala. Iba-iba tayo ng buhay, karanasan dito. Kaya ang parte ko, ang bahagi ko at experience ko at opinion dito ay sa akin
Kaya kung gusto nyong interesado kayong malaman, nandito ang channel na to. May mga bagay na hindi mo maipagkakait, hindi mo madideny na mali ito, totoo, at kino-cover ko din yon. At yung iba'y opinion, iba'y factual. Kaya kung interesado kayo sa mga ito, politika, weather, kasuotan tuwing winter, pagpipix ng sasakyan, DIY sa mga kapaligiran ng bahay, pagpuputol ng kahoy, kung ano-ano pa. At iba'y rant at mga opinion ko sa ibang mga vloggers or content creator or podcaster ay may ilalagay ko dito. Hanapin nyo yung niche, sabi nila. I think that's true, pero hindi 100% true sa lahat yon. Katulad ko, I have so many mga stuff, mga things to talk about or show to you. Kaya ito, pinagkakasya ko lahat dito. At sa resulta nun, may mga tao nagkaka-interest at may mga tao naman na, well, hindi ito, but hindi ako dahilan ba't nag-subscribe ako. Nag-subscribe ako sa'yo kasi pinakita mo yung palengke ng restaurant ng mga Filipino stores, Filipino restaurants at Filipino stores or Costco. Bakit ngayon nagbubungkal ka ng lupa, nagtatanim ka o nagdeadhead ka ng rosas? Kaya ang resulta nun ay may dumarating na mga nagsusubscribe at mayroon namang umaalis. Kaya I'm okay with that. Doon ako masaya. Kaya importante kung saan ka masaya, di ba? I still encourage gumawa ng video na yon and encouraging everybody, mga kababayan ko, na gumawa ng sariling video nila. Document niyo yung buhay niyo at isa ako sa mga manonood kung itatag niyo Buhay Canada. Pagbibisikleta nyo, not so much sa pagluluto. Pero hey, bakit hindi, di ba? Huwag ng kaligayahan nyo. Even car wash. At pamamasyal sa mga iba't ibang lugar, lalo na yung mga lugar na hindi ko pa nararating, tulad sa, paano nyo ba sabihin yun, Banff? Document those kung komportable kayo. Isa lang ang masasabi ko, kaibigan, na huwag nyo ibigay lahat. Magtira kayo para sa sarili nyo, para sa mga anak nyo, para sa mga kaibigan nyo, sa sarili ninyo. Huwag nyo ibigay lahat-lahat for the sake of na magkaroon kayo ng mga taga-sunod, taga-subaybay, na hopefully sumikat kayo dito o kumita ng pera. Huwag niyong gayahin ng iba na mga nandiyan sila, just type Buhay Canada, lalabas yung mga unang mga top 5 mga taon lagi nandiyan nag-upload. Kung masusubaybayan nyo sila ay all the dramas at paniling lang just to get the drama nga at yung narrative nila, so they can get more views, engagement, dahil lang priority nila ay pera at kasikatan, lalo na pera. Give yourself some respect, hindi lang sa sarili ninyo, pati man sa kapaligid ninyo. Kung may mga taong ayaw mapasama sa vlog ninyo or sa content nyo, huwag. Give them privacy too. Kayo, again, respeto sa sarili. Importante yung kaibigan. Respeto sa kapwa. At huwag nyong hahayaan na mababoy, mamura, mainsulto ang inyong mga pamilya para lamang sa mga views. No? Huwag. Narami na ako nakita dyan. May mag-asawa, may isa lang na kinokontent yung asawa at mga anak, na ayaw naman nila obviously, at sari-sari, content pala yung mga aso mo,
isa pa yun, magigiliwan ko ang mga aso. Yung mga dahilan kung ba't nanonood ako ng mga vlogs yung sa aso nila. Pero the rest, I'll just skip. Yung nga, kasi napakaganito kung magagawa ninyo to at mag-stick kayo sa tinatawag na rules ninyo. May sarili akong rules nga pala. At tinatawag ko code. I have my own code. Na hindi ko to gagawin. Ang mga bagay na may mga bawal akong hindi ko dapat gawin sa camera. Mga pribadong bagay. Kung ano lamang yung interest ko at kung saan ako, kung ano yung alam ko, kung mahusay ako, at dun ko madalas sabihin yon kung ano yung alam ko. At kung may hindi ako alam, pwede ko rin banggitin yon. Pero I wanna make sure na alam niyo yon na gusto ko pag-usapan ito, na hindi ako eksperto dito, kung yun man ang gagawin ko, di ba? May isang vlogger, no, he's a content creator, more like content creator siya eh. No, hindi siya, hindi ko alam yung channel niya, hindi ko na matandaan. Pero ang content niya ay tungkol sa tungkol sa anong gagawin mo sa mga taong dinidisrespeto ka at mga insulto, ikaw, mga work mo, pamilya man, kung ano yung pinapahalagahan mo, trabaho man to, tao, sarili mo, channel mo. Sabi niya, ginawa niya na example na isang bahay kung saan, ganoon din ako eh, may mga bagay na bahay ang madali kong gawing example, pero pag-usapan, balik tayo sa kanya. I forgot his name. Sabi niya ganito, kung may bahay ka at nagre-receive ka ng mga bisita, guest, na lahat masaya, sa mga bisita nyo nag-engage kayo, and you like that, kakatulong ka, ano man. Nung gagawin mo, kung may isang tao ron na pumunta sa gitna ng living room mo, wine-welcome mo lahat ng tao, di ba? Sa living room mo, at umetyas siya, anong gagawin mo? Alam mo sabi niya, paalisin ko yung tao na yon at hindi na babalik. Kailanman hindi na siya babalik. At yung iniwan niyang dumi, lilinisin ko ito. Ang bahay nagre-representa ng channel ninyo. Ikaw being the owner, the content creator, or vlogman, kung everyday vlog, kung ano man ginagawa mo. Ikaw may-ari ng channel na yon. Ikaw ang host, ikaw ang nagre-receive sa mga bisita na nagre-representa mga bisita ng mga subscribers or viewers. At yung nag-iwan ng dumi, yun yung basher ninyo. At sa mga iba, kadalasan sa mga napapanood ko na nanggugulo ay hindi na basher ang tawag doon, real, they're haters. At they have so many names, pero sila yung mga taong napakalakas ng loob dahil nakatago sila sa pangalan na peke. Sila ang solusyon doon, ignore. Now, kung hindi nyo i-ignore yon, katulad ng mga ibang mga nakita ko, mga popular, I call them, they have, they have so many viewers. And they get so much hate. Yung mga, kahit yung iba, hindi talaga hindi talaga totoo o hindi talaga dapat silang sabihan noon. May nanggugulo lang at ang ginagawa nila ay ginagawa pa rin nilang content yun. Ginagawang content ng mga taong ito, mga kababayan natin. Dahil sabi nga lang, more views. Kaibigan, napakalaki ng kabayaran nun kung pagpapalit mo ang iyong respeto sa sarili, kahalagahan, at ang pamilya mo na may insulto sa mga taong yon.
I hope hindi nyo gagawin din yun kung sakali maggumawa kayo ng video, ng content. At sana kung nakikinig, I'm sure nakikinig iba mga mga nagva-vlog dito. And I know they watching me too. I hope bigyan nila ng sarili ng respeto, dahil hindi worth it yun na may tao na nagsasalita sa iyo ng masasama, ng insulto sa iyong mga mahal sa buhay, sa anak mo, sa asawa mo, sa mga magulang mo, sarili mo, kahit sa sarili mo. Ano mga sasabihin ng mga anak mo pag nakita nila yung content, hinahayaan mo lang. Sabi nga ng isang mga vlogger, isa sa mga itong mag-asawa, they complain about, sinabi nila, hinaing nila na masasama daw narinig nila, minsan nakaka-apekto daw sa kanila, nade-depress daw sila. Well, matagal yung video na napili nila ako. Well, bakit mo hinahayaan? Yun ang problema. I'm sure may mga point na binablock nila iba. Pero we don't know, we will never know. At yung mga ganong bagay dapat umpisa pa lang, bad news na, masama ng intensyon, masama ng mga sinasabi, at alam nyong below the belt talagang end it there. No, few clicks. Tingnan natin kung sinong mananalo sa inyo. I'm sure ikaw mananalo dahil few clicks lang, samantalang sila, it'll take few minutes bago sila maggumawa ng panibagong handle or account. Na alam nila eventually kung they keep doing that same thing, they're just a few clicks away para malagay sila sa shit list ng mga vloggers, pero hindi lang ginagawa. Kaya respeto sa sarili yun importante. Have a code. Yun na isa sa mga gagawin ninyo kung sakaling yung mag-open kayo dito, and I encourage you na gumawa ng video kasi libre to and everybody has cameras, di ba? You don't need an expensive camera, by the way. Umpisa kayo sa simple lang. At sa pagdating ng mga panahon, paglipas ng mga panahon, makikita niyo, wow, nagawa ko pala yun. Wow, ganun pala yung itsura ng mga puno. O ganito pala ang kulay ng buhok ko. Nung una, itim na itim. Ngayon, puro puti na. Napaganda nun na meron kayong nababalikan. Totoo yun. Alam ko marami na nagsasabi ng ganon. Pero iba pag talaga na-experience nyo. Ang channel kong ito na makikita ninyo ay mahigit isang dekada na. Maybe 13, 14, 15 years. Di ko na talaga alam. Di ko alam kung kailan ko nag-umpisa nito. Pero isa to sa matatagal ko matatanda kong mga account na hindi ko akalain na gagawin kong plataforma. Hindi lang para ipakita sa inyo yung mga hilig ko at kaalaman ko na gusto ko ibahagi sa inyo, kundi mag-share din ng mga kung ano yung opinion ko at factual pagdating sa politika, pagdating sa pananamit. Kaya natutuwa ako. May mga nagsabi sa akin, ba't di ka mag-concentrate sa isa? Kung gusto mo niyan, halimbawa yung pag-fix lang ng sasakyan, pagkukumpuni ng sasakyan, isa noon at isa nitong pag-maintain mo ng hardin. Naisip ko na rin yun. At may nagsabi na rin noon. At kung sabi mo yung meron kang lakay yung kapet politika, maganda din daw yun. Hindi ko kayang gumawa ng napakaraming video, maraming account para doon. Kaya dito lang sila sa isang bahay kung saan makikita ninyo na may playlist ako na paghihiwalayin ko sila dahil natutuwa ako kung gano'n eh. Sabi nga nila, yung angkop sa'yo, yung niche mo. Pero again, I don't think apply sa lahat. Ang pangunahin kong intensyon dito ay sarili ko, sa pamilya, na makita ng aking mga pamilya ito. Kaibigan. Itong video na to itong channel na to ay sa mga, lalo sa mahal kong ina, sa aking mga kapatid. Makita nila na I'm doing well at makita nila ako sa ganito man paraan na malakas. Kaya yun palang natutuwa ako.
Kaya, it's a plus, di ba? Yun ang gusto ko kayong i-update. Nangyayari, matagal na ako hindi nag-video. Puro nga upload. At may isa pa akong patawarin ninyo ako sa susunod kong isa pang video tungkol sa CNE na nag-isa na yon. Gusto ko lang nakadokumentado yon. Kaya ang total yata nun ay 12 videos. Biruin nyo yun, 12 videos. Kung isahin kong video, napakahaba nun. At may iba pa na hindi na ako in-upload dahil hindi ko na in-upload dahil sobra-sobra na. Kaya may isa pa akong video at matatapos na yon. At balik na ako sa dati dahil may mga nakatenga pa. Tulad ng pumunta ako ng Costco. May payo ko doon sa mga pananamit natin. Kung ano yung iwasan yung uri ng damit, material na gamit. May isa pa ako na, ewan ko kung papakita ko siya yung pagpuputol ko ng mga kahoy. At sasakyan, napakarami pa. Ito ang aking channel. Labo-labo, halo-halo. Pero, alam ko may nanonood, kaya natutuwa ako. Wala mang engagement. Naniniwala ako na yung mga naibabahagi ko dito yung makakatulong, lalo na sa kababayan ko na hindi pa nakita ang tunay na Amerika, Norte America. Yeah. Yun lang, kaibigan. Teka, yun lang ba? Well, November 11 ngayon. At anibersaryo ng inatake ang Amerika ng mga terorista. Parang kahapon lang yung nangyari yun. Natatandaan nyo ba nung nabalitaan nyo yun? Nasaan kayo? Ako, kaibigan, ay natutulog dahil panggabi ako. 12-hour shift ako lagi. At nangyari yun ay umaga. Araw yun. Ginising ako ng kapamilya ko at sinabi na, Utoy, inaatake ang Amerika. May gera nangyayari, inaatake ang Amerika. Limpungatan pa ako noon at tumambad sa malaki naming telebisyon ang sunod-sunod pa ulit-ulit na pagsalpok dahil inuulit ang media ang pagsalpok ng aeroplano sa mga Twin Tower building. Narinig ko noon na lang marami nagkaroon ng trauma noon, lalo yung mga bata dahil paulit-ulit yung salpok ng aeroplano. After few hours ay may narinig ako na may ina-attacking ang mga tao sa aming syudad ay kung saan ako nakatira ay ina-attacke nila isang mosque na hindi ko alam na mayroon palang mosque sa lugar namin. At andun yung mga kapulisan para ma-prevent, ma-restore yung order. Ang daming kaguluhan. Ang naalala ko rin noon ay napakataas ng mga tao na gustong magsundalo. Ang recruitment agency ng militar ay sobrang abala sa mga tao na gusto maging sumali sa maging Marino, Navy, Army, Air Force. Napakataas ng moral ng mga panahon yon. Marami mga naging sundalo. At marami akong kilala na nagpuntahan sa kanilang mga recruiter para makapagsanay kagad at labanan ng terorismo. Sa tuwing umaga ay inaalala ko yung mga nangyaring trahedya na yon. Bago ko ito paalam sa inyo nga pala, kaibigan, ay gusto kong maaaring hindi nyo kilala ang mabanggitin kong tao, pero isa siya sa mga dahilan kung bakit ang mga content ko ay makikita nyo mga content ko tungkol sa politika. Isa siya sa mga susubaybayan ko. Although ang pagiging konserbatibo o kaibigan, sa mga hindi pa bago pa lang dito sa channel ko, ay isa akong konserbatibo na mamamayan dito sa Norte America.
At proud ako nun. Nakokombaying konserbatibo dahil sa papa ko sa Pilipinas. Kikwento ko siya sa inyo sa tamang panahon. Ganon din ang aking lolo Tony na sa father's side na isa sa mga nagmulat sa akin dito sa Amerika. Kung bakit ang Amerika ay siya nagpaliwanag sa akin, ang Amerika ay isang utoy, ang Amerika ay isang malaking melting pot, at pinaliwanag niya sa akin ano ibig sabihin nun. At hanggang ngayon naniniwala ako sa sinabi niya, at ang buong ideya ng melting pot ay isang bagay na kinahangaan ko at isa sa mga sistema na alam ko na nagwo-work, alam ko na mahusay. At ang kagitingan ng Amerika ang isa sa mga dahilan nun, isa sa mga produkto nun. Melting pot, kaibigan, hindi multiculturalism, hindi multiculture. At ang multiculture ay isang bagay na hindi ako naniniwala na mabuting sistema para sa bansang Canada. Bagkos ito ay isang malaking even panganib sa mga mamamayan, kahit ito ang pinapractice nila ng matagal pa ang Canada. Nakita niyo yung negatibong resulta ng multicultural na sistema. Kaya ang babanggitin ko pangalan sa inyo ay si Charlie Kirk. Si Charlie Kirk ay siyang founder ng Turning Point USA. Aktibo siya, kaibigan. Membro siya ng DW, which is Daily Wire, isang organisasyon ng mga konserbatibo. At ang mga pangunahing mga karakter nila, mga tao, na mga speaker nila, podcast speaker, ay halos lahat sila sinusubaybayan ko. Now, just because sinusubaybayan ko sila, kaibigan, at sila konserbatibo na katulad ko, ay that doesn't mean na about sabihin nila ay naniniwala ako. Hindi. Pero majority nun ay aking sinusuportahan. Si Charlie Kirk ay na-assassinate, nabaril siya kahapon. Narinig na siguro yan kung kayo sa politika aktibo kayong panoorin ang mga nangyayari sa mga paligid ninyo sa inyong bansa, sa ating bansang ito, bago nating tahanan, ikalaw nating tahanan, ang Canada, Amerika. Charlie Kirk, he's an American conservative activist, at isa siya sa mga sinusuportahan ko. Ang pangunahin niyang ginagawa, kilala siya na pumupunta sa mga kolehiyo kung saan open siya sa debate. Nando siya, na may basbas siya ng universidad na mag-set up doon, umupo sa parang chair, ganitong chair, or maglagay ng tent, may microphone, ang mga camera nagro-roll para sa kanyang media, para may pakita sa katulad natin, katulad ko, may palawak ang kanyang mga balita ang hatid niya. Kinukumbisi niya sa magandang debate, sa edukadong debate, ang mga kolehiyo kung saan yun ang pag-asa natin ng kabataan na matagal nang nalason ng mga karamihan ng mga universidad ngayon ay liberal. We call them liberal, the left, Democrats liberal. Sila ang totoong lumalaso sa ating sa mga mamamayan, lalo pa sa ating mga anak, sa kabataan. Habang nandun siya sa University of Utah, and nabaril siya doon, tinamaan siya sa leeg, at yun ang madali niyang ikinamatay. I don't think nakarating siya ng hospital para isalba siya. Hindi ko alam ang detalye. Hanggang ngayon ay iniimbestigahan nila, at hinahunt pa rin as I'm recording this, hinahunt pa rin nila yung salarin na I really believe na masasakotin na makukuha rin nila. It's terrible. Napakarami mga tao na brainwashed,
At patuloy na brainwash at ang mga katulad ni Charlie Kirk ay tumutulong na imulat ang ating mga kabataan. Hindi lang siya ang mga sinusubaybayan ko. Candace Owens, Ben Shapiro, Michael Knowles, napakarami nila. Even si Dinesh D'Souza. It's very interesting. You check him out. Check them all out. Alam ko ang iba sa kanila hindi na miyembro ng DW o Daily Wire tulad ni Candace Owens. At lahat sa kanila tulad ni Candace Owens, believe ako sa babae na yon, pero lahat ng mga beliefs niya, I don't agree. Majority, yeah. Kaya, again, nire-recommend ako na ang mga binanggit kong mga pangalan sa inyo ay search them up kung hindi nyo pa naririnig, and pakinggan nyo sila at baka may matutunan kayo. Ito lang natatandaan ko, itong alam ko, karamihan sa kanila, they all talking facts kung anong nangyayari sa sosyalidad natin at kung ano yung mga solusyon. Ang mga anak ninyo ay hindi ligtas sa mga pag-brainwash ng mga tao na pinagkakatiwalaan nyo na tinatawag na mga guro. Mataas na porsyento nito ay mabe-brainwash ang inyong mga anak. Kayo bilang magulang ay responsibilidad ninyo na malaman kung anong itinuturo ng mga propesora sa inyong mga anak sa paaralan. Kaibigan, yun lang ang aking hatid sa inyo at pag-usapan pa natin mga ito hanggang dito na lang muna at maaaring nakikita nyo nagle-labor ako I made a big mistake, bending down, bending over habang lifting close to 100 pound na bin na puno ng lupa. Not good. Ngayon ay pinagdudusahan ko. Pero I think I'll be okay. I'll be okay. Tulad ng marami mga bagay. Kailangan mag-ingat pa talaga. At laging tandaan na hindi ka na 20 years old. Hanggang sa muli, kaibigan. Padayon.